Ang dating Pangulo ng Pilipinas, inaresto sa bisa ng International Criminal Court warrant. Ano ang kwento sa likod nito? Alamin natin. Duterte's arrest, the full story. Ang pag-aresto, ika-11 ng Marso taong 2025, isang araw na pwedeng ituring na makasaysayan sa Pilipinas. Paglapag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport mula Hong Kong, sinalubong siya hindi ng media o supporters, kundi ng mga otoridad. Ang dahilan, isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC, may pananagutan si Duterte sa libu-libong namatay sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Pero teka, paano nga ba ito nangyari kung matagal nang umatras ang Pilipinas sa ICC? Bakit kasama pa rin siya sa ICC? Noong 2019, formal nang umatras ang Pilipinas sa ICC sa utos ni Duterte mismo. Pero may twist dito, ang ICC, may kapangyarihang imbestigahan ang mga kaso bago pa man umatras ang isang bansa. At dahil may mga insidente mula 2011 hanggang 2019, kasali pa rin si Duterte sa kanilang saklaw. Ayon sa datos ng Philippine National Police, mahigit 6,000 drug suspects ang napatay sa war on drugs. Pero ayon sa human rights groups, ang totoong bilang ay posibleng umabot sa 30,000, kabilang ang mga inosenteng sibilyan. Dahil dito, inakusahan si Duterte ng crimes against humanity. Siyempre, hati ang reaksyon ng mga tao. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ito ay isang hakbang patungo sa hustisya. Ayon kay Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos, isang batang napatay sa war on drugs noong 2017, matagal naming hinintay ito. Pero para kay Vice President Sara Duterte, insulto ito sa soberanya ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi dapat tayo magpasakop sa dayuhang hukuman. Ano ang susunod? Dinala na si Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan haharap siya sa korte ng ICC. Kung mapatunayang guilty, maaaring makulong siya ng habang buhay. Pero hindi pa tapos ang laban, dahil siguradong gagamitin ng kampo ni Duterte ang lahat ng legal na paraan para labanan ito. Ano sa tingin nyo? Nararapat lang bang arestuhin si Duterte o isang insulto ito sa Pilipinas? Comment nyo sa baba, at kung gusto nyo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod!